Putok muna bago tanong. Yan daw ang patakaran ng ilang mga pulis. Gaano nga ba kadalas mangyari ang mga trahedyang dapat sana'y naiwasan kung naging maingat lamang ang pulisya? Mahal na ang bigas, di na maabot ng marami. Pero bakit maraming magsasaka ang mas gustong magtanim ng damo kesa sa pagtatanim ng palay? Karamihan sa mga bapor ng gobyerno segunda mano at binili ng mahal mula sa mga dayuhan. Pero alam nyo ba na ang ilan sa mga dayuhang ito sa Pilipinas din nagpapagawa? Personal naming inalam, Sinaliksik ang bawat anggulo. bawat detalye kinumpleto Lahat ng yan nakatala sa Reporter's Notebook. Ano ba yung tinatawag na rules of engagement? Walang tungkol dyan. Actually, ako engineering graduate ako eh. Hindi naman ako ganun kakuan. Tawag ito, aware sa rules of engagement. Rules of engagement. Basta parang stage pa yun. Malaking bahagi ng araw nila nauubos sa paglalakbay, 4 na oras na kaming bumabiyahe. sa pagtutulak ng bangka, sa paglaban sa pagod. Pero sa dulo ng mahabang ilog palang magsisimula ang trabaho nila. Mga angkalinhe, Walang kagamitan yung mga scratch ang galing sa munisipyo. at kinakalawang ang kinabukasan. Evolution pa itong X-ray machine. Pero imbes na mag-abroad, alamin kung bakit the doctor is out of town. Lunes sa Eyewitness. Putok muna bago tanong. Biktima raw ng ganitong patakaran ng pulisya ang ilang pamilya. May mga namatay na dahil sa walang pakundangang pamamaril ng mga pulis. May halaga pa ba sa kanila ang rules of engagement? At lahat kaya sila alam ito? Buksan ang lahat ng bitana! Dandang ilabas ang dalawang kamay! Ito ang ilan sa mga eksenang aming nasaksihan sa isang training ng PNP. Ang senaryo, haharangin ng isang grupo ng mga tumatakas na holdapper. Isa lang ito sa mga papel ng pulisya sa tunay na buhay. Lahat ng suspect timbog sa kanilang close quarter battle training. Mabilis, malinis ang trabaho. Pasadong-pasado kung ang resulta ng practice ang pagbabasehan. Pero hindi lahat ng napapag-aralan ay nagagamit ng mga pulis sa tunay na buhay. Nung nakarang linggo, pinagbabaril ng mga miyembro ng SWAT sa Navotas ang FX na ito. Hinala raw kasi ng mga pulis, mga papatakas na magnanakaw ang lula ng FX. Pinaulanan ito ng bala kahit pakita ng mga pulis ang sakay na pasahero. Bukas daw ang lahat ng bintana ng sasakyan habang nakahimpil ito sa isang gasolinahan. Nagpaputok, tas kasi nakahinto yung sasakyan namin, tas hindi namin alam na ano yun na pala kami. Tas yun, pagkaputok nila, mga 5 beses, tas pinababa kami, tas lahat kami pinadapa. Kahit may sugatan, swerte ang pamilyang ito, walang namatay sa kanila. Pero matindi ang trauma sa pamilya ng insidente. Kami hanggang ngayon, naisip ko pa yung nangyari. Tatakot pa rin ako, nervous pa rin. Alam ko, katapusan namin lahat eh. Siyempre, pulis kami, nag-react kami dahil robbery hold up. Suspended sila, no? They're not allowed to do their work. At ang worst pa rito, they're not allowed to go home. So, ito, temporary lang naman to. Then, yung sa administrative case will go on once na na-acquire na namin yung mga documents that will be the basis for the filing of administrative case against them. Rules of engagement, mga lituntuning dapat ay sinusunod ng lahat ng mga pulis sa pagresponde sa bawat operasyon. Lumalabas na sa insidenteng nangyari sa Navotas, hindi raw ito nasunod ayon kay Professor Harry Roque ng UP. Bakit hindi nila pinara? Bakit hindi nila inascertain yung identity ng nakasakay? Ang presumption ay dapat huwag ka magpaputok. Ang nangyayari ngayon, ang presumption, magpaputok ka muna, magtanong ka ng tanong mo later on.
hindi na bago masangkot ang pulis sa ganitong uri ng kaso. 10 taon na nakakalipas, ito ang inabot ng mag-amang Remigio Alcantara Sr. at Jr. Sa pag-iinalang sila'y mga magnanakaw, pinaulanan ng balang kanilang sinasakyang Light Ace van. Mahigit 100 tama ng bala ang tinamo ng sasakyan. Dito nagwakas ang kanilang buhay. Lumalabas sa investigasyon na bukod sa mga gwardya, sumali sa pamamaril ng van ang mga pulis. Agad na nagsampa ng demanda ang pamilya Alcantara. Pero 10 taon na, wala ni isa sa mga nakapatay sa mag-ama ang naparusahan. Ay napakasakit talaga. Kaya nung mga araw na yon, hanggang sa buwan ang tinagal ko sa Manila follow up, hanggang sa naubos halos ang pera namin. Ay ako'y suicide noon. Kahit sinong makaharap ko, inaaway ko kasi gusto kong mabigyan ng katarungan yung mag-ama ko. Ang pambansang awit ng Republika ng Pilipinas. Gabay ng bawat pulis ang rules of engagement. Ang pagbabasa o pagsasaulin nito ay dapat isinasa puso. Pero sa aming pag-ikot at pagtatanong, ang ilang mga pulis, walang malay at walang alam kung ano nga ba ang ibig sabihin nito. Actually ako engineering graduate ako eh. Hindi naman ako ganun aware sa rules of engagement. Rules of engagement. Basta parang hostage pa yun. Ano ba yung tinatawag na rules of engagement? Walang tungkol yan. Yung isang na kailangan na tunay na pag-aresto sa isang kriminal. Si Director General Arturo Lumibaw ang hepe ng PNP. Nang bisitahin namin siya sa kanyang tanggapan, aminado siyang may katagalan na ring hindi niya nababasa ang handbook ng operational procedures. May pagsasanay naman daw ang mga pulis sa paghawak ng iba't ibang sitwasyon. We should extend more yung course on leadership, on behavior, on discipline. And it takes months and even years to develop really what we would like our people to be in the police service. Kasama si PNP Public Information Chief Senior Superintendent Leopoldo Batawil, pinasadahan nila ang kanilang handbook. Alam dapat ng pulis kung kailan aatake sa kalaban. Pero ayon din kay Lumibaw, judgment call o personal na desisyon ng mga pulis ang kadalasang nangyayari. It will be on your sound judgment to decide if what you are going to do is the right action depending on your appreciation of the situation. I think in their case, wrong appreciation yung nangyari doon. Kasi akala nila yun na yung subject. Bukod nga doon sa competence, dapat meron ding proven record na maintindihan nila kung anong batas at saka dapat suriin din natin yung kanilang pagkatao, no? Dahil hindi naman lahat ng tao ay binibigyan ng baril, no? Ang problema sa pulisya, marami raw mali sa kanilang operasyon dahil maraming mali sa kanilang pagkuha ng mga bagong pulis. Kasi kahit sino nilang kinukuha nila eh. Wala nang pagsusuri. In fact, thankful sila basta mayroon lang aplikante, no? Dahil ang problema nga nila, saan kukuha ng aplikante? Ayon sa PNP, 4 na taon sa kolehiyo ng anumang kurso, exam at 6 na buwang training, sabak na agad ang karamihang nagnanais na magpulis. Ang Philippine National Police Academy o PNPA, isang eskwelahan para sa mga nagnanais maging opisyal ng PNP. Mas malalim ang kanilang training. 4 na taon ang binubuno ng bawat kadete bago makapasok sa serbisyo. Malinaw daw ang mga nagiging pagkakamali ng mga pangyayaring tulad sa Navotas. May pagkukulang siguro sa training yun. At gaya ng sinabi ko kanina, overzealous. Masyadong in the performance of their duties and responsibilities, ay nakakalimutan yung yung basic na requirement ng batas. Ayon sa rules of engagement, bago gumamit ng pwersa, kailangan may sapat munang dahilan. Dapat ay talagang nalalagay sa peligro ang buhay ng pulis at ang natitirang depensa na lamang niya ay ang kanyang armas. Pero hanggat wala sa panganib ang kanilang buhay, dapat unang isaalang-alang ang kaligtasan ng sibilyan.
Ako si Giga Manikad at itong nakatala sa aking reporter's notebook. Kasi may mga barko kasi na nasunog sa labas. Binibili natin dito, nire-repair natin dito. Pag napinturahan mo na yan, hindi mo na mukhang nasunog yan eh. Magiging delikado na ito, gawin tayong tapunan na talaga ng lumang barko dito eh. Malaking bahagi ng araw nila nauubos sa paglalakbay. 4 na oras na kaming bumabiyahe. Sa pagtutulak ng bangka sa paglaban sa pagod. Pero sa dulo ng mahabang ilog palang magsisimula ang trabaho nila. Mga angka din Walang kagamitan. Yung mga scratch ang galing sa munisipyo. At kinakalawang ang kinabukasan. demolition pa itong X-ray machine. Pero imbes na mag-abroad, alamin kung bakit the doctor is out of town. Lunes sa Eyewitness. Roll on, roll off. Murang biyahe para sa lahat sa bansa. Ilan lang ito sa mga barkong binili ng gobyerno sa ibang bansa. Imported nga, luma naman. Habang ilang paggawa ng barko sa bansa, tila napapabayaan na. Araw-araw ganito ang eksena sa ating mga pier. Mga taong animoy langgam na pumipila papasok at palabas sa kanilang lungga, ang mga ferry boat. Isa sa mga kumpanya ng ferry ang Montenegro Shipping. Nagsimula noong 1967 at bumabiyahe sa Batangas, Lucena, Iloilo at Mindoro. Ang mga ferry boats nila mga segunda manong galing sa Japan. Nabili sa halagang 40 million pesos ang bawat isa. At ang mga ito ay 10 hanggang 20 taon na raw. 50 lahat ng shipping company sa bansa. Lahat sila bumibili ng segundamanong barko mula sa Australia, United States, Great Britain o Japan. Maging ang Philippine Navy bumibili rin ng segundamanong barko. Mahigit 100 barko ng Philippine Navy ang umiikot sa iba't ibang panig na bansa ngayon, pero wala ni isa rito ay bago. Ang mga ito raw ay 20 taon na at puro second-hand vessel na inaangkat sa iba't ibang bansa. Yung mga gawa ng Amerika na ginamit ng World War II, yun ang ginagamit nating barko ngayon. In fact, our top 3 vessels sa World War II vintage vessels. 1997 ang huling bumili ang Philippine Navy ng 3 second-hand Peacock vessel mula sa United Kingdom sa halagang 112 million pesos. Di pa kasama rito ang makagamitang pangyera sa barko. Nasa 800 billion pesos daw ang isang bagong barko. Pero nasa 1.2 billion pesos ang inaasahang gastusin ng Navy para i-upgrade ang 3 nabiling second-hand Peacock vessel ngayong taon. Hindi kaya talaga ng gobyerno pa natin na bumili ng bagong barko at present. Hindi natin kaya talaga. So tayo, kami naman sa Navy, siyempre naghihintay lang tayo. For example, ang budget natin for the Navy is around 70 to 80%. Porko nito salary and allowances ng ating mga tao Di tulad ng Philippine Navy, brand new ang 8 search and rescue vessel na nabili ng Philippine Coast Guard mula sa Australia. Nasa 1.3 billion pesos ang halaga ng 8 vessel ng Coast Guard na binili mula 1998 hanggang 2003 at ito raw ay pautang ng Australian government. That was, yung plano niyan, that was made a long time ago by the previous administration. So apparently at that time, medyo hindi tayo masyado siguro sa shipbuilding. Sa gitna ng lahat ng ito ay inisip ko kung bakit umaangkat pa tayo ng mga vessel, samantalang may kakayahan pala tayong gumawa. Ang kapasidad nating gumawa ng sariling barko ay makikita dito sa Balamban, Cebu. Dito kasi matatagpuan ang 2 shipbuilding company na gumagawa ng iba't ibang klase ng barko. Ito yung isa sa Roro passenger vessel na gawa ng FBMA Incorporated dito sa Arpili, Balamban, Cebu. Mahigit 1 taon daw nilang ginagawa ang barkong ito at ngayon ay nagkakaroon na lang sila ng konting pagtatapos sa ilan pa mga detalye ng barko at para i-deliver na ito sa bansang Holland. Ito ay patunay lamang na basta gawang Pinoy ay pang-export. 1995 na magsimula sa paggawa ng mga barko ang Aboitiz FBM, isang shipping company na buong pagmamayari ng Pinoy. At ang isang chief operating officer ng kumpanya, isang British. World class, they have to meet international IMO standards.
This company is now an ISO 9001-2000 accredited company. All the materials we buy, all the systems, all the procedures have to meet international classification requirements. Mga passenger vessel ang ginagawa ng shipping company na ito. 22 ferry na raw ang nagawa nila. Nasa 110 million hanggang 1 billion pesos ang isa. Lahat ay world-class dahil ini-export pa sa Australia, Estados Unidos at Europa ang mga gawang barko. Marami na tayong na-employ. Ito lang sa Tunisia, we have about 5,000 na-employ. Dito po. Taga rito. 70% of that taga rito. Sa katunayan, naabutan pa namin ang pagpalaot ng bagong ferry na ito patungong Europa. At dahil gawa ng Pinoy, pinasakay pa nila ang mga lokal na residente ng Cebu. Sa Balamban din matatagpuan ng Chunichi Industries. Gumagawa naman ito ng malalaking barkong tulad ng oil tanker at bulk carrier. Ito naman ay 30% Filipino-owned pero ang kabuuan ng manpower ay purong Pinoy. Pinili nila tayo because of the patience ng Pinoy. Yung craftsmanship natin, yung maliliit na bagay, binubuting-ting natin yun. Nila, kahit maliliit na pinapasok ng Pilipino yun. Matyaga ang Pilipino din. Pinasok namin ang loob ng isang barko. Lahat ng trabahador dito, puro Pinoy. Pinasok din namin ang isang barkong tapos na. At ayon sa security manager, di kalidad ang pagkakagawa dito. Ang mga pader at kisame, yari sa ceramic kaya di raw masusunog. Lahat ng bintana, double glass para mas matibay. Magandang balita daw na may shipbuilder sa bansa ayon kay Ruth Mercado, editor ng shipping section ng The Freeman Cebu. Pero nakapanlulo mong isipin na umaangkat pa tayo ng mga lumang barko, gayong may kakayahan naman tayong gumawa ng mga sasakyang pandagat. We don't have a policy on shipyard building at this point in time. Those things should be considered. Because if we don't consider that, we will continue to import ships and we will continue riding on ships that are second-hand when we really have the capacity to build one. Dapat daw bawasan ng gobyerno ang buwis sa mga shipbuilders para makakapagbenta na raw ang mga ito ng higit na mas mura. What government should do, one, they should do something about charges. Government should come up with parameters and a common ground exactly on how to inspect ships by its safety component. Sa bawat barkong nabibenta ng shipbuilders, 5 hanggang 30% ng kita ay napupunta sa buwis. Bukod dito, may 15% pa silang VAT para sa anumang materyales na ini-import nila para gumawa ng barko. Walang may gustong ano. Pero ayon kay Captain Jeffrey Solon, Pangulo ng Visayas Ferry Association, di lamang naman buwis ang problema nila. Una, di raw tinitingnan ng gobyerno ang age limit ng mga barkong galing sa ibang bansa. Kaya kahit 1960 pa ang vessel, ginagamit pa rin ito. Sa halos lahat daw ng bansa, di na pwede ang mga barkong higit 10 taon. Yung original document, kumbaga yung birth certificate mismo ng barko, kung kailan. Kasi normally, na ilalagay lang doon yan, pag galing labas, walang capacity ang marina at present to check kung talagang totoo ba na talagang ganitong taon na nagawa yung barko. Pwedeng dayain yan eh. Hindi rin daw tinitinan kung nakailang repair na ang second-hand vessel na galing sa ibang bansa. Kumbaga raw kasi sa kotse, kung nakasampung repair na ito ay magiging sirain na rin ito. Kasi may mga barko kasi na nasunog sa labas. Binibili natin dito, nire-repair natin dito. Pag napinturahan mo na yan, hindi mo na mukhang nasunog yan eh. Magiging delikado na ito para gamitin sa ating bansa. Huwag naman gawin tayong tapunan na talaga ng lumang barko dito. Nache-check palagi ang seaworthiness ng barko na yan. Okay? Inaakyat sa shipyard yan, tine-check lahat ng detalya yan, in-inspection namin kung meron bang portions ng barko na dapat palitan dahil kung hindi papalitan yan, baka madisgrasya yun. Ayon sa Maritime Industry Authority o Marina, ang ahensyang may kontrol sa industriya ng pagbabarko, may bagong batas daw silang isinusulong, ang Republic Act 9295. Dito ay di na dapat lumampas sa 15 taon ang anumang vessel na papasok sa bansa. At dito rin daw bibigyan ng insentibo ang mga shipbuilder tulad ng VAT exemption.
it gives certain incentives, no, Ano po mga- to the shipping industry, no, like VAT exemption. There are also the shipping companies are given the incentive to import engine parts, spare parts, or other safety equipment na meron silang some tax incentives there. So it could help the industry a lot. Masarap pakinggan ang mga plano at pangako ng gobyerno, pero hanggat di nangyayari ang mga ito, unti-unti ring lumulubog ang industriya ng pagbabarko sa bansa. At ito ang dapat agarang sagipin ng kinauukulan. Ako si Dan Campilan at ito ang nakatala sa aking Reporter's Notebook. Dati palay ang tanim dito, ngayon Bermuda na. Ito ang bagong pinagkakakitaan ng mga magsasaka. Matagal at maliit daw kasi ang kitaan sa palay, pero sa Bermuda, mabilis daw ang pera. Malaking bahagi ng araw nila nauubos sa paglalakbay. 4 na oras na kaming bumabiyahe. Sa pagtutulak ng bangka sa paglaban sa pagod. Pero sa dulo ng mahabang ilog palang magsisimula ang trabaho nila. Mga angkalin Walang kagamitan. Yung mga scratch ang galing sa munisipyo. At kinakalawang ang kinabukasan. Evolution pa itong X-ray machine. Pero imbes na mag-abroad, alamin kung bakit the doctor is out of town. Lunes sa Eyewitness. Ngayong summer, kita-kits sa Hong Kong. Si Rhea, sikat ang mga papasyalan. Party please, ang hanap kayo dito sa Hong Kong. Punta na kayo dito sa Landmark Mall. Sikat ang tour guide. Ito yung octopus card. Pero katakot tumawad. Come on, 7 here. Wala, okay. Ang nakakapanghina lang ng tuhod, ang mga OFW binawasan ng sahod. Paano ang pamilya nila sa Pinas? Tutuklasin ni Ivan sa ikalawang yugto ng Pinoy Abroad sa Hong Kong. Miyerkules pagkatapos ng Damo at gulay. Salip na bigas, ito raw mas sikat na pananim ngayon para sa mga magsasaka. Mas madali raw alagaan, mas malaki pa ang kita. Kaya naman ang inaangkat nating bigas, lalong lumalaki. Bakit nga ba inabandona na ng maraming magsasaka ang pagtatanim ng palay? Noong dekada 70, nakilala ang Pilipinas bilang Rice Granary of Asia. Sa atin kasi kinukuha noon ang supply ng bigas para sa ibang bansa sa rehiyon. Baliktad na ngayon, tayo na ang umaangkat. Sa barangay Pukyot sa bayan ng Paumbong, Bulacan, ang mga dating palayan mukhang golf course na. Dati palay ang tanim dito, ngayon Bermuda na. Ito ang bagong pinagkakakitaan ng mga magsasaka. Matagal at maliit daw kasi ang kitaan sa palay, pero sa Bermuda, mabilis daw ang pera. Nitong Pebrero, bukod sa palay, nagsimula ring magtanim ng Bermuda sa kanyang bukirin si Mang Narding. Ang mga landscaper naghahanap ng damo, yung Bermuda grass. Kung minsan nagkukulang ng supply. Kaya nahikayat din ako na sumubok magtanim din ng Bermuda grass o bluegrass. Ayun ang kainaman lang ng Bermuda, nung bluegrass na yan. Madaling maging pera. Kung sa palay, 3 piso kada square meter ang kanyang kinikita. Sa Bermuda, 4 na piso ang napupunta sa kanyang bulsa. Kaya mas malaking parte ng kanyang lupain ang nilalaan niya para sa damo. Ang palay, pinakakuhan yan pagpuproduction mo, umpisa sa paglilinang hanggang pag-harvest 4 months. Dito, kapag kayong mabilis ang takbo nga ng Bermuda, yun nga 20 days nakakapagpasudsud ka na. Ang itinuturo nilang problema sa pagtatanim ng palay, kawalan ng maayos na irigasyon. Ang gusto ko, dinayo namin ang pinagmumula ng irigasyon sa lugar nila. Ito ang aming natagpuan. Barado ng nabubulok na basura ang kanal. Puno ng putik, kaya mabagal na ang agos ng tubig. Mas mainam daw kasi ang pagbebermuda, dilig lang ang katapat. Mas mainam po ito sa palay kung sa damo. Kasi po ang damo, malaki ang ating pagbabawian. Malabag man po tayo, hindi man lahat ay namamatay. Hindi katulad ng palay or na malubog, hindi na tayo makabawi. Budget. Ito naman ang problemang itinuturo ng NIA.
o National Irrigation Administration kung bakit may kakulangan sa irigasyon. At this point in time kasi, medyo kinakapos tayo ng budget nga dyan dahil kinukulang pa nga yung collection natin. So, ibig sabihin, may mga areas pa rin na hindi namin minsan na-maintain dahil sa kakulangan nga ng budget. Pero batay sa mga dokumentong mula sa Commission on Audit o COA, noong 2003, umabot na sa 3.8 billion pesos ang pondong binigay ng gobyerno sa NIA. Bukod pa rito ang kinikita nila mula sa irrigation service fee na sinisingil sa mga magsasaka. Kasi at 60% collection efficiency, hindi pa rin natin matugunan yung pangangailangan ng NIA. So, ang plano talaga ng National Irrigation Administration is to increase the irrigation collection efficiency. Habang patuloy na walang maayos na irigasyon, patuloy din ang pagdami ng mga magsasakang lumilipat sa pagtatanim ng Bermuda. Kaya na sanang pakainin ng 1 hektaryang palayan ang 70 hanggang 100 katao sa isang taon. Aminado rin ng Department of Agriculture na nakababahala na ang conversion ng paggamit ng mga sakahan. Humigit kumulang 10,000 hectares ang nako-convert every year. Nakakita na ba kayo ng binhi ng hybrid rice? Dahil dito, ang isinusulong ng pamahalaan, pagtatanim ng hybrid rice. Hindi bababa ng 30% higher than the ordinary inbred certified seeds. At of course, ang isa pa rin ito, dahil bago ang teknolohiya ito, kailangan pa natin ng maraming seed producer. Ngunit mismong NFA ay hindi bilib sa hybrid rice. Madaling mabasag. So yung merkado ay sinasabi, mura lang yan dahil ayaw namin ng mga basag na bigas. Sakitin din daw ang uri ng palay na ito. May mga ibang hybrid naman na medyo, lalo na kung rainy season, susceptible to diseases. Sa taong ito, 450 million pesos na ang ginugol sa promotion ng hybrid rice pa lang. Bukod pa ito sa 875 billion pesos na budget na ginugol naman ng pamahalaan upang tiyaking maabot ang 2005 rice production target na 15.1 million metric tons. Sa kabila nito, kinulang na naman tayo sa bigas. Tayo'y mag-aangkat, ang tinatayang kakailanganin ng Pilipinas sa 2005 ay anywhere from 1.4 to 1.6 million metric tons. Ayon sa National Statistics Coordination Board, aabot sa 100.7% increase ang aangkatin nating bigas ngayong taon. Kung ikukumpara sa ibang bansa tulad ng Vietnam at Thailand, napakaliit talaga ng ating produksyon. Vietnam has 7 million hectares. Thailand has 9 million. And we have only 3 million. At idagdag pa dito na mas mura lumalabas ang bigas na imported mula sa Vietnam at Thailand. Naniniwala naman ng Department of Agriculture na sa loob ng ilang taon ay hindi na tayo kukulangin ng supply. Sa 2006 up to 2007, kung maibibigay natin itong sapat na resources na humigit kumulang sa 3 to 4 billion a year na budget ng GMA Rice Program, hindi malayo na kaya nating mag-self-sufficient as early as 2007. Tandaan na ang unang pangangailangan ng isang bansa ay ang pagkain. Napapakain mo ang lumalago mong populasyon. Habang pinagtatalunan kung ano ang tamang solusyon, ang mga tulad ni Mang Narding ay dito na muna sa pagtatanim ng Bermuda. Dahil sa masalimuot na sitwasyong kinalalagyan nila. Ang ibang magsasaka, pati pagtatanim ng sampagita ay pinapasukan na rin. 1 hanggang 5,000 piso ang kinikita niya sa pagtatanim ng sampagita sa araw-araw. Ay mahina pagka sa palay. Kasi 3 buwan siyang maghihintay. Hindi pa sigurado sa panahon. Kontento na kami rito dahil sa sumasapat na sa amin. Kumikita na kami sa araw-araw dito. Ako si Jun Veneracion at ito ang nakatala sa aking Reporters Notebook. Ngayong summer, kita-kits sa Hong Kong. Si Rhea, sikat ang mga papasyalan. Party please, ang hanap ka dito sa Hong Kong. Punta na kayo dito sa Landmark Mall. Sikat ang tour guide. Ito yung octopus card. Pero katakot tumawad. Come on, 70. Wala, okay.
Ang nakakapanghina lang ng tuhod, ang mga OFW binawasan ng sahod. Paano ang pamilya nila sa Pinas? Tutuklasin ni Ivan sa ikalawang yugto ng Pinoy Abroad sa Hong Kong. Miyerkules pagkatapos ng saksi. Kung may nais kayong ipasiyasat na isyo, balita, maaari kayong tumawag sa amin sa numerong 928-4239. Maaari rin kayong mag-email sa amin sa reportersnotebook@gmanetwork.com. At para sa karagdagang impormasyon, mag-log on lamang po sa www.igma.tv. Para sa malalimang pagtingin sa mga issue at balita, samahan niyo po kaming muli sa susunod na Martes. Ako po si Maki Pulido. Ako si Jiga Manikad at ito ang Reporter's Notebook.